Collective. Isang maulan na araw, umaga, hapon, tanghali, or gabi, o anong oras man dyan po sa inyo. Love reading tayo, ha? Check lang natin ano yung mga energies pagdating dito sa connection. Kung ano mang energies yung masasagap ng cards. Dahil ito ay collective, hindi po lahat makaka-resonate. Okay? Maaaring past, present, or future energies yung masagap dito. Maaaring magkabaliktad yung mga energies na nasasagap ng cards. No? Maaaring ang tinutukoy energy ni person mo or energy mo. Nako, isingit ko lang muna itong aking opportunity na magpasalamat doon po sa lahat ng palaging sumusuporta, sumusubaybay, abangers ng mga readings natin. Special mention, shout out sa aking mga masusugid na subscribers sa aking FB page, pati na rin sa aking mga YouTube channel members. Malaking shout out uli sa mga masipag at napaka-generous magpadala ng stars. So, special mention, shout out to you, Miss Yoli Soliman sa USA. And also kay Sir Ryan Odchimar. Ano ba yung apelido ni Sir Ryan? Teka. Parang apelido ng artista yun eh. Oh my God, nakalimutan ko. Wait lang. Importante to. Hindi pwedeng kalimutan ko. Aleman. Ayan. Ikaw talaga, Sir Ryan. Lagi ako nakakalimot sa apelido mo eh. Pero grabe mabait yan, Sir Ryan. Lagi nagpapadala ng stars yan. Nakakarami na rin yan eh. Naku, lalo na to si Miss Yoli. Tagal-tagal na yan. Yan. Yung appreciation ko lang sa mga palaging sumusuporta. Siyempre, pwede ko ba naman kalimutan yung mga suki natin sa private readings, baka magtampo yung mga yan. So, yung mga laging-lagi kasing nag-ano sa akin, nagpaparead, naaalala ko yung pangalan, pero yung iba hindi ko maalala yung pangalan nila. So, sa private readings naman, yung mga suki natin dyan, si Miss Giselle, si Miss Belle, si Miss Aline, hindi ko nababanggitin apelido, baka ayaw nilang makilala sila. Charot. Basta marami pa. Many more. Hindi ko maalala yung ibang names. Okay, si Miss Heidi. Diyos ko, ilang taon na sa akin yan si Miss Heidi. Si Miss Belinda. Dami-dami nila. Iba kasi yung pangalan nila, hindi ko maalala. Pero, yung mga picture lang. So, ayan. Simula na tayo. Yung mga interested sa private reading ko, alam nyo na guys, ito lang yung nag-iisa at official page ko, verified. Kapag meron po kayong nakitang purple tin na walang blue check sa kanan, yun po yung mga fake na gumagaya sa akin. Okay? Sila usually yung mag-a-add friends sa inyo, mauunang mag-chat sa inyo, hindi ko po gagawin yun. Pati yung mga nangungulit sa comment section, kung ano-ano yung ino-offer, hindi ako yun. Okay? So, maging aware po kayo. Palagi ko pong inuulit-ulit yan. So, check natin ano yung mga energies dito sa connection ninyo. Okay, ang main energy is conflict. So, etong left side is side ni person mo. Right side is your side. Okay? Para lang alam ninyo bakit may layout na ganyan. Ang pinaka-major ninyo, ang pinaka-situation ninyo, overall energy as of now is conflict. So, mukhang conflicted itong connection ninyo. Pwedeng complicated,
Pwedeng si person may conflict. No? So, malalaman natin yan sa dulo ng reading natin. Anong meron. Dito sa side ni person mo, merong mirroring. Ano to? Nakikita ko dito kay person mo. O, sabi dito, pwedeng twin flame connection daw ito according to the card dito sa kaliwa. Marami na kayong differences na itong person mo. Marami rin kayong incompatibilities. Nagka-clash kayo. So, ang sinasabi dito sa main energy nyo is madalas pagtatalo, pag-aaway. No, nagkakasakitan kayo. Ganyan. Naggagantihan kasi merong mirroring eh. Siguro itong person mo siya yung mahilig dito ng magganti-ganti. Kumbaga, may mirroring dito sa person mo. Kung ano yung nakikita niya sa'yo, ano yung ginagawa mo, yun din yung ginagawa niya or mas worse. Basta binabalik niya lang yung binablock niya, dinadutch niya or kung ano yung ginagawa mo sa kanya, pwedeng yun din. Pwedeng gantihan eh. So, kung i-ignorein mo siya, ganun din siya. Kung inaasar mo siya, aasarin ka rin niya. Kung paseselosin mo siya, paseselosin ka rin niya. Parang ganun. So, pwedeng hindi ko alam kung nagkaroon ba ng ceasefire sa ngayon. Ceasefire talaga eh. Or time out. Mamaya uli, round 21. Kasi parang, meron akong nakitang dito eh, parang taking a break muna. O, siguro sakit na ng mga bunganga ninyo, kakapagtalo ninyo, sakit na ng mga bangs ninyo. So, parang siguro okay. O, ngayong araw na to, ceasefire muna. Pahinga muna tayo ngayon, wala munang awayan. Wala munang asaran, inisan, busitan, no? Yan. So, pwedeng naka-lie low mode kayo ngayon. Pero ang nakikita ko kasi dito, kahit na parang manahimik kayo, mag-cool off kayo, yung conflict nandun. Andun pa rin yung problema. Hindi pa rin siya nawawala. No? Ayan eh. Or it could be na you're praying na sana matapos na tong mga problema ninyo. Kasi ito ay pwedeng energy ng may nagdadasal dito. Hinihiling na lang na sana matapos na lang to. Tapos na yung mga awayan, maayos yung problema. Ego. Pwedeng ma-ego yung person mo. Pinapairal niya lagi, pride niya, ego niya, o siya talaga yung maigo dito sa inyong dalawa. Medyo masakit din magsalita to, or bastos bunganga nito, no? Masyadong, masyadong prangka, masyadong diretso, masyadong masakit magsalita. May pagka-cold din siya. Mahilig, mang-provoke, manghamon. May pagkamatapang na energy, eh. May pagka-sarcastic, gano'n. May pagka-backstabber din tong person mo. Ayan, no? Binackstab ka ba neto, tinraidor ka, binitray ka, niloko ka. Ayan, oh. Energy niya. Sabi ko nga di ba parang nung nakita ko pa lang yung card niya dito sa left kanina, sabi ko siguro mahilig to magbalik. Alam mo yun yung parang gumanti. Parang ganun yung na-sense ko na energy. Okay, sa side mo, pwedeng nawawala na yung love. Oh, actually, pwedeng iba dito, naka-move forward na naka-move on na kayo eh. Ayaw nyo na rin makipag-diskusyon, pero siya parang confrontation. Ewan ko, parang, let's bring it on. Parang ganun yung gesture ng Queen of Swords eh. So, palaban,
Palaban energy, hindi umaatras to pag nag-aaway kayo. Pero ikaw, ayaw mo na. Ayaw mo na mag-isip, ayaw mo na sumakit yung bangs mo, ayaw mo na sumakit ulo mo. Siguro nasagad ka na, sobra ng stress. Okay? Pero parang nakikita ko na fall out of love ka na rito. Oh. Nawawala na ng respeto, pagmamahal sa side mo. At ang nakikita ko dito, ang gusto mo na lang is eventually matanggap mo na to, mag-heal ka, makapag-move forward ka na lang. Pero dito sa side mo, ayan, para sa'yo, naging loyal ka, only you eh. Or pwedeng ang indication nito, pwedeng hanggang ngayon mahal mo pa rin siya, devoted ka pa rin sa kanya, attached, or somehow pwedeng hinahanap-hanap mo or namimiss mo pa rin siya. Actually, dito sa side ni person mo, meron din kasing shared feelings dito, mirroring. So, pwedeng ano naman eh, pwedeng mahal nyo pa rin yung isa't isa. Ewan ko, ano ba tong pinagmulan ng away ninyo? Pero hindi naman kasi natin yun ang aalamin. Ang alamin natin ano yung next na pwedeng mangyari. No? Basta nakikita ko lang dito sa person mo, pwedeng you're sharing the same feelings eh. Kasi mirroring yung nakita ko. And then lumilitaw kasi dito para sa'yo. Siya pa rin. Mahal mo pa rin siya. So pwedeng sa side niya. Pwedeng ano naman. Pwedeng hindi pa rin naman din nawala yung feelings. Pwedeng mahal ka pa rin niya. Kaya lang dala ng pride ng ego. Yun yung nangingibabaw kasi dito sa person mo. Nasaktan din siya yan na nakita ko. Ten of Swords. Nasaktan din siya. So, hindi ko nga lang alam kung naggantihan kayo, kung nagbabalikan kayo ng mga ginagawa ninyo sa isa't isa. Kasi in a way, nakita ko rin dito, na-feel ko rin sa side ng person mo na nasaktan din siya. Or feeling niya na betray mo rin siya in a way. Okay? Okay, windang din tong person mo. Somehow, sa side niya, gusto na rin naman niyang matapos eh. Mag-end yung mga awayan. Ayaw na rin niya ng ganun. Wala rin siyang ano eh. Alam mo to, wala ring guts, wala ring balls tong person. Naging unfair siya. Naging one-sided. Baliktad yung Justice card. Baliktad ang Emperor. O, kung meron mang ibang tao, third party na namamagitan sa inyo. Third party, hindi usually kabit. Pwedeng family or any outside factors na nakakaapekto. So, nakikita ko, pwedeng naging biased siya. Kung meron man nakikisaw-saw dito, nakikialam, like in-laws, family member, whatever, mga barkada, ibang impluensya, pwedeng naging biased siya eh. So, parang mas kinampihan niya yun or parang mas nakinig siya dun. Kung asawa mo to, pwedeng naging irresponsableng partner din siya. Isa rin yung sa naka-turn off sa'yo, isa rin yung sa naging problema ninyo. Or kung hindi man siya father, pwedeng naging irresponsable siyang partner. Jowa. Person. Alam mo, kung meron man nagawang atraso tong person mo, hindi na rin, alam mo yun, parang gusto niya rin namang bumawi doon sa pagkakamali niya, atraso niya. Kaya lang, this person is too stubborn, too proud na humingi ng sorry, i-admit yung mali niya. I think hindi niya rin naaminin talaga eh. Verbally sa'yo. Kung nagloko man to, gumawa man ng betrayal, cheating, hindi rin niya verbally aaminin yun, magmamatigas to. Kaya lang, deep inside himself, alam niya na siya yung mali. Okay? Meron lang talaga siyang pride, ego, na hindi niya aaminin yun, hindi siya mag-a-apologize.
May mga taong ganyan, aminin natin. Pero ayaw niya nang makipagtalo. Ayaw niya na sigurong balik-balikan pa yung issue na yun. Siguro para sa kanya, nagawa niya ng magloko, nagawa niya yung katarantaduhan niya, kalokohan niya. Siguro okay na yun. And ang nakikita ko naman is wala naman na rin naman siyang balak na gawin pa uli yun eh. Kasi nga nakita ko, ayan, baliktad 7 of Swords. Okay, alam niya yung mali niya eh. Alam niya nagkulang siya, baliktad yung Justice card. Ayaw lang niya talagang maging responsible na i-admit yung kanyang mga pagkukulang, mali, kagaguhan, kasalanan at raso. Okay. So, ano yung next action neto if ever? Alam mo, gusto na lang niya mag-move forward, no? Doesn't mean na makikipaghiwalay na siya. Kung hindi man siya makikipaghiwalay, ang ibig lang sabihin niyan, okay, nangyari ning ganito, tapos na, move forward na tayong dalawa, yun ang gusto niya mangyari. Which is in a way, may pagka-selfish kasi syempre kung halimbawa siya yung gumawa ng kabulastugan, ang daling sabihin na, okay, next chapter please, tapos na, okay, hindi ko na uulitin. Kaso 'di ba, siguro sa side mo somehow you're hoping, praying, waiting na i-admit niya 'yon. Formality ba? Tanggapin niya, mag-repent siya, ayusin niya. Kaso wala siyang ganun eh. As of now, yun yung energies na napipick up ko. May pagka matigas nga, 'di ba? Sabi ko siya, may pagka ma-pride, ma-ego, matigas. Ayan o, conflict, pagtatalo o. Pagtatalo. Madalas kayo nagtatalo eh. Daming cards ng conflict dito. Siguro, tagal nyo ng ganyan. Ano yung mangyayari in the near future, if ever? Ano yung mangyayari in the near future, if ever? Okay. Ano to? Peace offering, Page of Cups, susuyuin ka uli, liligawan ka ba uli? Oh, ayan o, may Page of Cups. Diba sabi ko nga, wala naman ako na sense na maghihiwalay kayo. And Death card. Oh, hindi pa tapos eh, baliktad yung Death card mo. Mahal ka pa nito. O ayan o, andyan pa rin yung feelings, andyan pa rin yung passion, attraction, no? Gusto ka pa rin niya eh. Maano lang talaga to, siguro baka kailangan lang another chance. Ewan ko, ayoko kayong diktahan, desisyon nyo yan eh, bahala kayo dyan. Pero sasabihin ko lang sa'yo yung mga energies niya. In the near future yan, pwedeng mag-peace offering to sa'yo, makipag-ayos. Kasi nga, para sa kanya, ayaw niya pang bitiwan ka, ayaw niya pang makipag-break. Although gusto niya nang matapos yung mga problema niyo rin, yung pagtatalo ninyo. Yung buwisitan, ayaw niya na yun eh. Siguro naman, sino namang may gusto nun? Wala, diba? O ayan o, gusto niya another start, beginning. So, nakikita ko dito, ito na yung outcome card nyo eh. So, nakikita ko rito is magsisimula kayo uli nitong person na to. Hindi pa to tapos. Kasi sa kanya, wala naman ako nakita na gusto ka na niyang bitiwan. I-cut off totally. Wala naman ako na sense na ganun. O ayan o, misunderstandings. O pwedeng nagseselusan kayo. Pwedeng may mga insecurities dito. O pwedeng may mga nakikisawsaw nga, mga intriga, chismosa sa side niya or sa side mo. Basta may mga pakialamero dito nakikisawsaw. Yun yung isa pang nakaka-contribute dito sa conflict, dito sa connection ninyo. Nakikipag-communicate yan. Nakikipag-communicate. Pwedeng naghihintay lang ng tiyempo yan kung hindi pa ito nangyayari o kasi parang may some kind of delay dito eh. Pero nakikita ko nga peace offering. Offer niya sa'yo. Babalikan ka siguro. Makikipag-ayos. Makikipagbati. Ewan ko. Pero yun yung mga nakikita ko eh, no?
May nahulog. Wait lang. Ayan, no? Minamanifest ka pa rin ito person na to eh. Magti-take action yan kasi magician yan. Mag-i-initiate siya, Ace of Wands. Sa side niya, nakikita ko pwedeng sa kanya mag-initiate eh. Pasensya na biglang umulan na malakas. Okay? O, ayan o. Gusto niya na matapos yung ano eh. Gusto niya na rin matapos yung conflict. Okay, alam mo, nakikita ko pwedeng magbago tong person mo. Since magician is about transformation. Nakita ko rin yung death card, may transformation. So, nakikita ko this is, ano eh, tong situation nyo is hindi pa siya totally ending. Pwede pang magbago. Kasi nakikita ko, oh, willing naman siyang magbago sa tingin ko. Okay, baka sabihin nyo, too good to be true, ano? Okay, well, kung ano yung lumalabas sa cards, yun yung kinikwento ko sa inyo. Walang bawas, walang dagdag. Ayan, maybe love is sweeter the second time around. Ayan. Maybe mas stable na siya kasi gusto rin niya magbago, ayusin yung sarili niya eh. Maaring hindi mo pa yan nagmamanifest sa iyo ngayon, maaring hindi mo pa nakikita yung mga signs, pero yung nakikita ko, puro offer to. Hindi ka pa niya i-let go. This person, ano, sabi ko nga, may feelings pa rin dito. Attracted pa rin, may feelings pa rin. Hindi pa tapos. Kailangan lang pag-ayusin yung problema, magko-communicate, mag-uusap. Hindi ka pa bibitiwan nitong person na to. Okay? So, yan yung mga na-pick up kong energies dito. By the way, malakas yung energy ng Leo. Merong Cancer, Scorpio, Gemini. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko energies. Thank you so much for watching. Don't forget to like, follow, subscribe. Love you all. Babush.